estudyante at lola, natrap sa lumubog na bangka. Ang sumalba, isang PWD na minsan na ring naputulan ng kanang paa. May lumubog na bangka guys dito sa tapat ng Kalinawan. Meron na raw patay isang babae pero marami pa raw doon sa loob. Sa tuwing may sakuna, pansariling kaligtasan ang ating inuuna. Pero sa mga ganito ring pagkakataon, lumilitaw ang mga taong may malasakit na tumulong. Kahit pa sa kabila ng kanilang kapansanan, tahimik, payapa, at payak ang pamumuhay. Ganito raw ang pang-araw-araw na buhay sa isla ng Talim, na matatagpuan sa gitna ng Laguna de Bay. Pero nabalot ng tensyon ang isla nang isang pampasaherong bangka ang lumubog Hulyo nung nakaraang taon. Sa nakuha ng video, nagtulong-tulong ang mga residente at rescue team sa pagsagip sa mga nalunod na pasahero. Pero sa gitna ng insidente, isang pasahero rin mismo ang naging daan para mailigtas ang ilan. Ang mangingisda at person with disability o PWD na si Antonio. Hello po, Kuya Tony. Maraming salamat po sa pagpunta nyo rito sa Good News. Kwento nyo na nga sa akin kung ano nangyari doon. Pauwi na po kami ng Isla ng Talim. Alas 12:30, ang aming pong bangkang sinasakyan. Sumobra po ang sakay. Mula raw sa Binangonan Port, naglayag ang bangka na may sakay na 68 katao. Kalmado at maayos naman daw ang kanilang biyahe noon. Pero isang buhawi raw ang kanilang nasa lubong. Malapit na kami, nakita na namin ang lakas ng hangin. Talagang baliwanag, wala kami makita. Yung pala ay isang buhawi na mayroong umiikot na hangin na malakas. Sabi ng pasahero, mababasa kami. Dahil raw dito, ibinaba nila ang mga trapal o yung plastic na ginawang panangga sa ulan. Ang aming bangka naman, nung nariyan na yung hangin, umikot na kami. Umikot kami ganon, pakaliwa. Ang mga pasahero sa bangka nagsimula ng magpanik at mataranta. Hanggang sa ang bangka tuluyang tumaob at lumubog sa gitna ng lawa. Ang usapan lang po doon, nung malakas po yung punos na mangyayaring buhawi, hindi naman namin akala ganun kalakas. Ibababa lang yung lona ng bangka, magkabilang side. Yung po pala itinali. Kaya lahat po ng mga tao doon, parang natrap sila. Ako mismo, kitang-kita ko, sabi ko, maraming mamamatay. Sabi ko gano'n. Sabi ko naman po baka pagligtas lang ako at ilan man lang, masaya na po ako. Si Antonio, hindi nagdalawang isip na sumaklolo sa mga kapwa pasahero. Pahawak sa akin dito, dalawa. Sa pagsisid ko, ito ang tama ko, may tama agad. Ang mga trapal na nakahambalang sa bangka. Kanya raw sinira para makalabas ang ilang sa natrap. Kaya Tony, sige, luwagan mo pa yung dadaanan ko para ako hindi Sabi ko, huwag kang bibitaw. Kailangan mo mabuhay ma rin, mabuhay ka rin. At nabuhay na nga siya. Oo, buhay po siya. Isa sa mga nakalabas mula sa trapal, ang 66-year-old na si Nanay Nelia. Nang tumaob ang bangka, isa siya sa mga natrap sa ilalim nito. Nawala na ako sa sarili. Talagang nawala na ako ng pag-asa na ako ay hindi na mabubuhay. Naisip ko na lang noon ay tumawag ako kay Lord na ako tulungan ako mabuhay. Laking pasasalamat daw niya sa may kapal dahil nang magkaulirat, isa siya sa mapalad na nabuhay mula sa trahedya. Hindi ko nasukat, akalain talaga ako mabubuhay. Tumawag lang ako kay Lord, salamat po't ako binuhay ninyo. Sa 68 pasahero, 41 ang nakaligtas. Si Antonio, putol man ang kanang paa, todo ang pagsisikap para buhayin ang pamilya. Kahit naman po siya isang PWD, nagagampanan naman po niya ang kanyang pagiging isang ama't asawa. At dahil nga raw sa bangungot ng nakaraan, nagkatroma raw siya sa pagsakay at pagpalaot sa lawa. Pagkatapos nga raw ng aksidente noong Hulyo, mula sa dating pangingisda,
Si Antonio, eto, at katuwang ng kanyang misis sa pananahi na kanilang ikinabubuhay sa ngayon. Ipagpatuloy mo lang yung pagsusuporta mo sa amin at kakaraos din tayo sa araw-araw. Kaya ang kanyang dalangin, muli siyang makahanap ng kanyang bagong pagkakakitaan. Siguro po, ang Panginoon na rin po ang nagbigay ng way na mabuhay pa po ako. Dahil kailangan po ako ng mga anak ko, tsaka ng mga kaibigan ko na tulugan. Tapos gusto ko po mapag-aral ng mga anak ko. Ako rin po ay walang hanap buhay. Di batid sa kaalaman ni Antonio, amin ding inibitahan si Nanay Nelia. May pumunta po rito. Kinakamusta po kayo? Opo. Gusto niyo po makita? Opo. Ha? Sige po. Kilala niyo ba ho siya? Opo. Sinanilya Hi, po. Tony. Opo. Salamat sa tulong mo Opo. sa Opo, akin. salamat po. Nay, welcome po dito sa Good News. Nay, anong gusto niyong sabihin po kay Kuya Tony? Ay, ako po'y nagpapasalamat talaga ng sobra-sobra sa kanya. Salamat, Tony. Opo, sa salamat. ginawa mo sa Ano akin. po naman po mangyayari. Ano po yung pinagdarasal niyo ngayon? Sana po ay wag nang maulit-uli yung trahedyang nangyari Opo. ngayon. Huwag na po maulit. Baka Huwag hindi na na po po natin maulit. kayahan. Bukod sa reunion with Nanay Nelia, may good news din tayong dala. Handog ng Good News Team ang isang pansimulang sari-sari store package para kay Antonio at sa kanyang pamilya. Kami po nagkapasalamat sa inyo ng marami po. Ito po dagdag na aming pangkabuhayan. Palalaguin namin. Malaking tulong na po sa pamilya namin. Hindi na po kami maghanap sa araw-araw ng aming pagkain. Thank you po. God bless po. May kapansanang mang pinapasan sa buhay. Mas pinili pa rin ni Antonio ang tumulong sa iba. Isang patunay na ang bawat nilalang may natatanging ambag para makapaghatid ng good news sa kapwa.